Aminin natin, minsan iniisip natin, kung mas malaki lang sana sweldo ko, yayaman na ako. Pero bakit may mga taong malaki na ang kita, pero baon pa rin sa utang? At bakit may mga simpleng empleyado na unti-unting nagiging financially stable? Ang sagot, hindi sweldo ang problema, kundi kung paano mo hinahandle ang pera mo. Sa video na ito, matutunan mo ang 5 mindset shifts tungkol sa pera na kayang magpabago ng buhay mo. Kahit maliit pa ang kita mo ngayon. 1. Disiplina ang tunay na kapital. Hindi pera ang unang kailangan para yumaman. Disiplina. Kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung wala kang kontrol sa sarili mo, mauubos at mauubos yan. Halimbawa, deserve ko to, mindset impulsive buying. Walang plano sa gastos. Ang totoo, hindi ka nauubusan ng pera dahil maliit ang kita mo. Nauubusan ka dahil walang direksyon ang paggastos mo. Mindset shift. Bago ka maghanap ng mas malaking kita, matuto ka munang hawakan ang maliit. 2. Maliit na ipon, malaking resulta. Akala ng iba, useless ang maliit na ipon. Pero dito, nagkakamali ang karamihan. Ang yaman ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng paulit-ulit na tamang desisyon. Kung araw-araw, hindi ka gumastos ng 50 piso sa hindi kailangan inilagay mo ito sa ipon o investment. Sa paglipas ng panahon, lalaki yan. Simple truth, hindi mo kailangan maging mayaman agad. Kailangan mo lang maging consistent araw-araw. 3. Huwag mong i-upgrade ang buhay mo agad kapag tumaas ang sahod mo. Automatic gusto mong i-upgrade ang lifestyle mo. Mas mahal na pagkain, mas bagong gadget, mas sosyal na buhay. Pero dito, nasisira ang financial growth. Golden rule. Kung tumaas ang income mo, huwag mong sabayan ng pagtaas ng gastos mo. Mindset shift. I-upgrade mo muna ang ipon at investment mo bago ang lifestyle mo. 4. Hindi lahat ng mukhang mayaman ay mayaman. Sa social media, parang lahat successful. Pero tandaan mo, hindi mo nakikita ang buong kwento. Ang iba, may utang, walang ipon living paycheck to paycheck. Pero mukhang mayaman. Real wealth is invisible. Ito ay emergency fund investments, peace of mind. Mindset shift. Mas okay ang tahimik na pagyaman kaysa maingay na pagkapos. 5. Ang pinakamalaking asset mo ay ikaw. Kung gusto mong tumaas ang kita mo, huwag lang pera ang habulin mo. Paunlarin mo ang sarili mo. Matuto ng new skills, financial literacy. Tamang mindset. Dahil kapag nag-grow ka, kasunod na ang opportunities. Mindset shift. Hindi ka yayaman sa swerte, yayaman ka sa patuloy na pag-unlad. Hindi mo kailangang maging mayaman ngayon para magsimulang magbago. Kailangan mo lang magsimula. Ngayon. Dahil ang maliit na hakbang ngayon, ang magdadala sa iyo sa malaking pagbabago bukas. Kung gusto mong makaahon at umangat, subscribe sa Bangon Pinoy. Dito, hindi lang tayo nangangarap, gumagawa tayo ng paraan para yumaman.